So good morning from Dipakulao, Aurora. For the second time around, nandito na tayo pero ibang-iba na yung itsura niya dati. So tingnan nyo naman ang nangyari. So ito sa Barangay Dingalan to ha. Tingnan nyo ang nangyari oh. Grabe yung pinsalang dulot ng bagyo. So yung dating sobrang gandang lugar, tingnan nyo ang nangyari. So as of now, recovering pa sila. So tingnan nyo, putol. So may kuryente naman sila pero hindi ganun kalakas. So dito na tayo natulog kagabi. Today nga pala is December 31. So dispiras ng bagong taon. And 8:06 ng umaga. Tingnan nyo guys oh. So ngayon target natin is Baler, Aurora. Yung last tawag dyan, yung last checkpoint dito sa North Luzon Leg. Then uuwi tayo ng Metro Manila kaagad. Pipicture lang tayo doon sa Baler marker. Then uwi na tayo sa Metro Manila para mag-celebrate ng bagong taon kasama ang mga mahal natin sa buhay or mga relatives natin. So according kay Google Map guys, meron pang 1 hour and 10 minutes away ang Baler Aurora marker. Galing dito sa may Barangay Dinadjawan pala. So tingnan nyo guys oh, sirang sira yung ano nya. Ayun. Ibang iba yung itsura nya nung last time na nakapunta tayo dito. Dire-diretso lang. Ganda ng ano doon no? Maganda yung panahon doon. Kasiguran siguro dyan banda eh. Dito tingnan nyo. Maambon siguro doon sa may unahan eh. So sige lang guys, diretso tayo. Nangyari sa Aurora, dating paraiso naging ganito eh. Lang makaka-recover lang din to sila. So dito guys ha, parang hindi siya masyadong napinsala. Wala masyadong effect dito. Meron naman doon sa may tuktok pero dito sa may gilid wala, hindi gaano, hindi tulad doon sa may Dinadjawan. So diretso pa guys. According kay Google Map, meron pa tayong 41 kilometers or 40 kilometers na babiyahin papunta sa Baler Aurora marker. Ayun na yung Ampere Rock Formation oh. So doon tayo magpapahinga. Ihinto lang, kukuha ng picture siguro kung kaya. Ito yung Pebble Beach nila. Pebble Beach bang tawag yan? Oh, parang Pebble Beach eh. Ito hindi na apektuhan ng bagyo. Dito guys sa sa Aurora, isa sa pinaka, kasi nasabi ko nalibot ko ng Pilipinas kasi nakapag-ikot naman tayo sa Mindanao eh. So actually yung hindi ko lang nadadaanan is yung dinaanan ko nung papunta tayo sa Manila. So yun lang yung mga hindi ko nadaanan, and then nung sa Ilocos. So ngayon pwede na siguro akong mag-conclude na ang Aurora ang may pinakamagandang kalsada na probinsya dito sa Pilipinas. So isusunod ko na lang uy grabe yun oh. So isusunod ko na lang yung paboritong probinsya ko sa Mindanao na ang Davao Oriental. Tingnan nyo naman guys oh, ganda. Kaya lang ito 2 lanes. Doon sa Davao Oriental is 4 lanes siya. Yun lang. So may pagka-bias tayo sa siguro sa Davao Oriental. Pero so far dito sa Luzon, sa lahat-lahat ng nadaanan kong kalsada, pinakamagandang kalsada ang Aurora. Yan yun naman ang ganda. Kudos talaga sa contractor ng probinsya ng Aurora. Kasi yung maganda yung asfalto nila. Last year, ganun na yun last year. Oh, grabe oh.
Lakas din yung bagyo dito. Grabe, laki talaga na napinsala ng bagyo guys. Kawawa naman yung mga farmer. Wala ka nang maamoy na kopra kasi wala eh. Wala nang kopra, ano pang kukoprahin mo? Alright guys, so doon ata yung Ampere Beach oh. Ayun doon. Ayun, kung di ako nagkakamali, Ampere Beach. Ito na ata yung Ampere Beach guys, no? Oo nga, ito. Parang wala, malabo, hindi tayo makaka-picture kasi umuulan. Patay tayo dyan. Walang magaganap na picture kasi umuulan. Ampere Beach, pero wala na, hindi na siya kasing ganda nung dati. Ulan din. So siguro kung araw maganda. Alright guys, so bayan ng Dipakulaw. Ito yung pinakabayan niya. So according kay Google Map, meron pa tayong 10 kilometers papunta sa Baler. So diretso lang tayo. And inulan na naman kasi tayo guys. So tanggapin na lang talaga natin yung katotohanan na kasama na talaga natin si ulan sa Philippine Loop natin. Baler, diretso, kanan, Maria Aurora. So dito naman guys is first time natin. Hindi pa tayo nakakapag-motor dito kasi nung last time dumiretso tayo dun sa Kasiguran. So hindi na tayo dumaan dito sa Aurora, hindi na tayo dumaan dito sa may Baler. So, first time nating magmotor dito guys, pero mababa lang naman to eh. Ilang kilometro lang. Welcome to Baler. So andito na tayo sa Baler guys. Baler, Aurora. Diretso lang tayo, puntahan natin yung marker nya. Ito yung tulay pagpapasok ka na sa poblasyon ng Baler. Lapad ng ilog. Nawawalan tayo ng lakas dahil sa ulan. So time check natin guys, 9:19. So mahaba-haba yung oras natin kasi merong more than 5 hours ata or more than 4 hours yung biyahe natin from Baler to Quezon City. So, sakto lang, darating tayo sa Manila nang may araw pa. Pero wala namang problema kahit gabihin na tayo sa may Manila na part. Basta diretso lang tayo sa bahay sa Quezon City. Wala na tayong pupuntahan. So, nasa poblasyon na tayo ng Baler. And hahanapin lang natin yung Baler marker. Museo de Baler. Grabe ulan ah. Ito. Oh, so last checkpoint natin guys sa North Luzon. So ayun na nga guys, paka-picture lang natin doon. Then yun lang, sumaglit lang tayo ng selfie dahil maulan eh. So magpapagas up and then magpapa-change oil tayo ngayon guys kasi umabot na sa 1,000 km. Tapos yung biyahe natin pa Manila is more than 200 kilometers, parang nasa 227 kilometers. Papa-change oil muna tayo dito para dire-diretso na yung biyahe natin guys. Salamat po bayan ng Baler. So ngayon pauwi na tayo. Time check natin, it's 10:17 ng umaga. And according kay Google Map, meron pa tayong 6 hours and 5 minutes sa babiyahin or 223 kilometers away
papunta sa Quezon City. So medyo ano yung oras natin ngayon. Kasi if I'm not mistaken guys, ang nagpalaki lang ng oras naman is yung traffic sa may mga bayan-bayan. So pagdating natin sa bayan ng Cabanatuan and bayan ng Gapan, yun yung mga traffic. Pero tingnan natin kasi today is December 31, then siguro naman wala masyadong traffic niyan, di ba? Or siguro may traffic pero sa mga malls lang, New Year's rush nila. So dire-diretso lang tayo guys, and hopefully darating tayo sa Quezon City ng mga alas 4 ng hapon. So hindi pa naman tayo gutom kasi kumain tayo ng tinapay at ng cup noodles kaninang umaga, and nakapagkape na rin tayo. Siguro hihinto lang tayo sa mga 7-Eleven, or tingnan natin kung walang ulan sa mga magandang view. And pero second time around ko naman dito na mga area, so I'm sure maraming mga gandang views dyan. Tulad nung Pantabangan Dam ba yun? Or lake? Basta doon lang. So, medyo gumaganda ng panahon. Bakit hindi tayo padadaanin sa Cabanatuan City via Bungabong? Tingnan nga natin. May kalsada guys. Hindi ko lang alam ba't ayaw tayong padaanin dito ni Google Map. Magtatanong tayo sa sa mga lokal kung accessible ba siya ng motor. Hindi pa natin sure kasi hindi tayo pinapadaan ni Google Map. So ito yung Aurora to Nueva Ecija na kalsada. So tanong na lang natin yung mga lokal pagdating dito sa may Petron gas station. Alright, so yun na nga guys. Tinanong natin si ate doon sa may gas station. Sabi niya pwedeng dumaan yung motorcycle doon. Hindi ko lang alam bakit ba't pinapaano tayo ni Google Map. Ayaw niya tayong padaanin dyan. Sabi ni ate, the same lang naman yung layo, kaya lang dito sa Maria Aurora is paakyat, tapos dito daw is twisties daw yung dito. So try natin tong daanan, tong Bungabon ba yun? Ito na yung bridge papuntang Baler to Cabanatuan via Bungabong, no? Hindi ko sure. Pero yun na nga, hindi tayo dumaan sa Maria Aurora. So dito tayo dumaan sa baba, Aurora to Nueva Ecija na kalsada. So medyo lumalakas yung ulan. Tanggalin muna natin tong microphone. Alright, so medyo gumanda na yung panahon. So nagtanggal na tayo ng poncho, pero nakakapote pa rin tayo. So nag-gloves na rin tayo kasi sobrang lamig. Kanina naninigas na yung mga daliri ko. Yung sa sobrang lamig naninigas na sumasakit. Ganon kanina So yun, according sa marker, 42 kilometers pa ang Bungabong. Hindi ko talaga hindi ko alam anong yan, Bungabong. Basta yun na. So ito yung view na makikita natin. So feeling ko ito mas malayo to sa mas matagal tong dito kaysa sa Maria Aurora. Ang pagkaiba lang nandito at ng Maria Aurora, so sa
Sa Maria Aurora, mas maganda yung ano, mas maganda yung kalsada, and then mas malapad. Tapos dito, kung hindi mo gustong ano, kung gusto mo yung ikaw lang or konti lang yung dumadaang malalaking sasakyan, eh dito ka dumaan. Kasi sa Maria Aurora, doon yung daanan ng mga sasakyan talaga eh, yung four wheels, yung malalaking sasakyan. So kung gusto mong walang kasabay na masyadong, kung gusto mong walang kasabay na mga malalaking sasakyan, dito ka dumaan. Medyo matagal, hindi siya malayo ha, matagal kasi yung twisties paikot-ikot. So matagal yung biyahe. So tingnan nyo naman, no. So medyo delikado din dito, may mga landslide din eh. Pero siguro kung ano, summer, magandang dumaan dito kapag summer kasi mainit. Tapos dito hindi siya masyadong mainit dito eh. Kanina sobrang lamig niya, parang pwede ko na siya i-compare doon sa dinaanan natin sa Baguio. Nakalimutan ko anong bayan yun. Basta yung sobrang lamig, pwede ko na siya i-compara doon eh, kasi meron din tayong nadaanan na sobrang kapal ng fog. So ngayon diretso tayo. According kay Google Map, meron pa tayong 5 hours and 25 minutes na babiyahin. So alas 5. Kung tama yung ano ni Google Map, edi alas 5 tayo darating sa Quezon City. Pero for sure doon lang yung traffic sa mga ano, sa mga malalaking syudad. Pagdating natin sa Cabanatuan, doon traffic doon. Pagdating naman natin sa Gapan, traffic din doon. Pagdating naman natin sa may Bulacan, oo, doon yung mga bayan-bayan dyan sa Bulacan, traffic na rin kasi malapit na yun sa Metro Manila eh. Then of course, pagdating mo sa Metro Manila, sobrang traffic na. Pero siguro naman, no, sana lang wala masyadong traffic kasi ano naman yun eh, Bispiras ng bagong taon. Ganda tambayan dito guys, oh. Oh, ganda na ano. Parang pwede maligo dyan, kaya lang malakas yung agos, no. So kakanan tayo dito. So doble ingat tayo dito guys kasi mabuhangin. Ay wow, ito gandang tambayan, di ba? So inaspalto din nila. Ang ganda ng pagkaka-asfalto nila, oh. Anong bayan na kaya to? Ganda ng pagkaka-asfalto, pero ingat lang tayo kasi basa, baka madulas tayo. Feeling ko guys, ay ang fog na galing sa ilalim, hindi ata yan fog, steam ata yan eh. Kasi kanina may naramdaman ako kanina pag daan ko, mainit. So baka steam siya, baka vulkan to eh. Basta steam siya, yung tulad nung ano, tulad nung pag huminga ka sa sobrang lamig na lugar, yung ganon yung lumalabas, yung parang usok. Thank you. So Nueva Ecija na siguro to. Grabe guys, ay yung inano natin yun, yung dinaanan natin yun, Maria Aurora pa rin pala. Kala ko di na tayo dadaan sa Maria Aurora. Maria Aurora pa rin pala yun. So feeling ko ito is ano na, Nueva Ecija na. Ganda ng panahon doon, no? O pababa na tayo. Lalaki ng mga aso nila dito. Wow, mainit na doon guys. And dito sa taas dapat baka baba na tayo, baka mahabol pa tayo ng ulap na yan eh. Pero may mga resort na tong dito.
Nueva Ecija na ata to eh. So kaya siguro hindi tayo pinapadaan doon ni Google Map kasi malayo. Wow, ang ganda oh. Ganda. Kasi malayo at ano guys, at nakakapagod yung twisties niya. Sumakit yung kamay ko eh oh. Hanggang ngayon masakit pa rin. Kakahawak sa manibela. Oh, ang ganda oh. Wow. And mas maganda ata yung ano, feeling ko lang ha, mas maganda yung kalsada doon. Ang lakas ng agos ah. Mas maganda yung mga view doon. Sa atin, ito pa lang yung nakikita nating magandang view eh. Puro na gubat. Pero okay lang, at least naman guys na laman natin yung ano, nalaman natin na pwede tayong dumaan dito kahit pa paano, di ba? Yun, explore lang natin yung mga lugar. Bumabagal tayo dun kanina kasi puro twisties eh. Ito buti naman to, medyo konti na lang yung twisties na ubus na natin. Pero may siko. Ganda oh. Wow. Diretso. May hinto mga rider, ano, tutumba oh. Natulog yung motor niya guys. Hindi ko alam kung sinadya yun, kasi walang center stand or walang side stand. Basta natulog yung motor niya. Yun lang, kanina nilalamig tayo, ngayon sobrang init naman. Okay lang, okay ka lang katawan. Sobrang lamig din, sobrang init. Kaya pa naman guys. Kasama talaga yan sa ride. Kasama yan sa buhay ng isang rider. Ulan at araw. Provincial capital ng Nueva Ecija. Okay. So, hindi pala Cabanatuan ng capital ng Nueva Ecija guys. Palayan City pala ito. Alright. So, bagong kaalaman naman. Alright guys. So, Gapan. Oo nga, Gapan na to. So Manila is 93 kilometers. Katapos lang natin magpahinga at kumain sa may Jollibee Gapan. So diretso na tayo ngayon sa Metro Manila. So time check natin guys, 2:40 na ng hapon. So feeling ko 3 oras pa yung pabiyahiin natin eh. So mga 6 to 7 na tayo darating sa
Quezon City. Pero okay lang yan, malapit na rin naman eh. Kahit gabihin tayo, importante nasa loob na tayo ng Metro Manila. So dire-diretso lang tayo, parang nasa may 30 kilometers pa yung Plaridel bypass eh. So doon tayo dadaan. Tapos mahaba-haba pa yung Plaridel bypass. Sana naman hindi traffic doon. Alright guys, so Arco ng Gapan. So palabas na tayo ng Arco ng Gapan. So siguro magsi-selfie lang tayo dito. Selfie lang tayo guys. Okay guys, so Plaridel Bypass Road. So second time around. And ang ganda ng panahon, no? Woo! Buti naman at gumanda yung panahon. So according kay Google Map, meron pang 18 kilometers para kumaliwa tayo sa Bulihan. Meron pa tayong 2 hours or 54 kilometers na babiyahin pa uwi sa Quezon City. So hindi naman siya traffic, buti naman. So diretso lang tayo guys, konti lang yan. So gas check 2 bars. Mamaya magpapa full tank tayo para full tank whole year yung motor natin. Ayan, oh, papa full tank na yan sila. Tayo doon na tayo sa ano, yung pag nagbo-blink na to, doon na saka na tayo magpapa-gas para pagdating sa bahay eh, full tank pa rin, di ba? Para whole day ay whole year full tank tayo.